Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi. Saan man pong panig kayo ngayon ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo, nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo. Maaari pong umaga sa inyo ngayon dyan, tanghali hapon, magandang araw. Sa mga nanonood naman sa atin kung saan gabi sa inyo dyan, ito po ang ating gabi-gabing talakayan. At bago po tayo matulog, pag-usapan natin itong topic na ito. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, mayroon daw siyang information na nakuha na ang mga opisyal at tauhan ng AFP, galing daw po ito sa kanyang mga kakilala, galing sa kanyang mga contacts. Mga tauhan daw ng AFP, mga officials, tauhan ay nagdi-delete. Nagdi-delete na daw ng mga pictures. Dati kasi mga kabunyog, mga kababayan, nung panahon ni Duterte, maraming mga sundalo nagpapapicture yung kanyang ganyan, yung ni Duterte. Pero ngayon daw, yung mga sundalo at mga officials na mayroon silang mga picture sa kanilang Facebook account, na nakaganyan, kapag nag-greet, ganyan yung greetings nila, may mga picture sila. Ngayon parang nahihiya na sila, kaya dinidelete na daw, sabi sa post ni dating Senador Sonny Trillanes. Nahihiya na daw ang mga nahihiya na ang mga officials at tauhan ng AFP. Magi daw sa PNP. Yan daw yung sabi. Ito yung sabi ni dating Senador Sonny Trillanes. According to my AFP contacts, the active officers and enlisted personnel are now voluntarily deleting their photos na naka-fist salute ni Duterte. Either na nahihiya na sila or ayaw nang ma-associate kay Dots at baka madamay pa sa destabilization calls niya. Buti naman. Pinost yan ni dating Senador Sonny Trillanes November 26, 2023. Kaya ito mga kabunyog, pwede kasi noong panahon ni Duterte, parang kapag may picture ka na naka-fist salute ka, yung salute ni Duterte na ganyan, parang proud ka sa ganyan, na malakas ka sa administrasyon. Pero ngayon, dumidistansya na ang marami na kung dati gumagamit ng ganyan. So sa mga officers daw at saka mga tauhan ng AFP, wala na. Hindi na daw yun common na ginagamit. At yung may mga pictures niyan dati na nakapost sa kanilang Facebook account, dinidelete na. Ayaw nang ma-associate kay Duterte. Kawawa naman tong si Duterte. Wala na tapos na kasi yung kanilang panahon. Yung pamamayagpag ng Duterte, wala na ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan, iba na tong panahon ngayon. Lipas na sila Lalo pa ngayon na si Duterte ay kung ano-anong mga pinagsasabi, kung ano-anong ginagawa, at minsan pa or madalas sa mga pinagsasabi ni Duterte, mapapahamak ka. tulad sa mga kasamahan niya sa Kongreso, yung kanyang mga kapartido sa PDP Laban, yung mga congressman ng PDP Laban, hindi naman sana sila umaalis sa PDP Laban Kasi ang iniisip nila, okay naman na PDP Laban sila, basta't part sila ng majority coalition sa Kamara. Kumbaga, pwede naman yon na sila'y PDP Laban, pero suportado nila ang programa ng administrasyon ni Marcos at ng speaker. Kaya lang, mga kabunyog, mga kababayan, hindi maganda ang mga pinagsasabi ni Duterte sa Kongreso kay Speaker Martin Romualdez. Kaya ang nangyari, syempre yung mga kongresista nalalagay sa alanganin. Nalalagay sila sa alanganin
Siyempre, naglo-loyalty check si Romualdez. Para patunayan ngayon ng mga PDP laban na hindi sila kampi kay Duterte, na ang susuportahan pa rin nila ay ang Kamara, ang susuportahan pa rin nila ay si Romualdez. So kumakalas na lang sila sa PDP laban kaysa pag-initan sila ng pamunuan ng Kamara. Kaya napapasubo ang mga kasamahan ni Duterte. Ayaw na nilang manatili sa PDP laban dahil palaaway itong si Duterte. Masama ang lumalabas sa mga bunganga. Kaya ang nangyayari, napapasubo yung kanyang mga kasamahan sa PDP laban. Kumalas na lang sila. Kaya nung panahon ng kalakasan ni Duterte, 120 ang PDP laban na kongresista. Tapos nung nagsimula itong kasalukuyang kongreso, 65 yata ang PDP laban congressman. Ngayon wala na. Nung isang araw daw 15. Pero nagsialisan pa yung mga 7 yata yun. So ilan na lang natira ngayon na PDP laban. Kaya ang nangyayari dito mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyayari dito sa kay Duterte, iniiwan na ng kanyang mga kasamahan. Ngayon, pagdating dito sa mga officers at personnel ng AFP, ayaw na rin nilang ma-associate kay Duterte. Kasi lalo ngayon, nagbabanta si Duterte na na kapag daw inimpeach si Sara, o kaya kapag daw hindi inilabas ng Kamara yung books, yung book of accounts na hinihingi niya, yung libro de kwenta na hinihingi niya, magagalit daw ang mga military, baka daw magkaroon ng mga destabilisasyon. Napapasubo ngayon itong mga opisyal at tauhan ng AFP kasi baka sila ma-associate sa mga destabilization. Kumbaga, ayaw na nilang mapasubo sila na baka pag hinalaan sila na, kasi ang warning ni Duterte, pag ginawa nyo yan, bantayan nyo ang AFP. Siyempre, yung warning na yun ni Duterte, inamin pa naman ni Duterte. Sabi ni Duterte, totoo naman na aktibo pa rin akong nakikipag-meeting. Marami akong mga meeting sa mga retired generals. May mga active generals pa nga daw, sabi niya. Pero sabi ni Duterte, wala naman daw silang pinaplanong masama. Kaya lang sabi niya, bantayan nyo ang AFP. Kasi hindi yan papayag na ma-impeach si Sara. At kapag daw hindi sinunod yung kanyang sinabi na dapat ipaliwanag ng Kamara yung pinagkagastusan ng pundo nito, ipakita daw ang libro de kwenta nito, yung book of accounts. Pag hindi daw ito ginawa, mananawagan daw siya sa military. Mananawagan daw siya sa military. At pumutok pa yung mga usap-usapan ng destabilisasyon. Siyempre, natakot yung mga officers at saka mga enlisted personnel ng AFP. Baka madamay tayo, baka isipin na tayo yung mga sinasabi ni Duterte na bantayan. Baka isipin na tayo'y kasamahan sa grupo ni Duterte na nagpaplano ng destabilisasyon. Kaya, para hindi sila ma-associate kay Duterte, lalo na sa pinapanawagan nitong di umano'y ang mga military ay disgruntled sa korupsyon sa gobyerno, dinidelete na nila yung kanilang mga accounts. Dinidelete nila yung mga pictures, yung mga photos na mayroong ganun, yung naka fist Duterte salute. Yung Duterte fist salute. Yung ganyan, yung saludo ni Duterte. Kaya sabi ni Trillanes, buti naman. Sa mga na-late, ito po yung sinabi ni Trillanes. According to my AFP contacts, the active officers and enlisted personnel are now voluntarily deleting their photos na naka-fist salute ni Duterte. Either nahihiya na sila or ayaw nang ma-associate kay Dots. At baka madamay pa sa destabilization call. So, yan. Yan po ang sabi ni Trillanes. So, kaya yung sinasabi ni Duterte na may support ang military sa kanila at saka bantayan daw ang military kasi hindi daw mapayag ang military na ma-impeach si Sara. Sabi naman ni Panelo nung isang araw, napanood ko,
Kapag itinuloy ng ICC ang pagpasok sa Pilipinas, kapag itinuloy ng gobyerno yung pag-cooperate sa ICC at pumasok yung ICC, at lalo na kung mag-i-issue ng warrant of arrest kila Duterte at Sara, kila Digong at Sara, hindi raw yung papayag ang military. Sabi ni Digong. Kaya sabi ni Panelo, bantay, tama yung sinabi ni dating Presidente Duterte daw, sabi ni Panelo. Sigurado ang military, puprotektahan nila si Duterte kasi malakas daw si Duterte sa military. Pero nakakaduda yan. Kasi ito na nga, ayaw na ngang ma-associate ng mga military kay Duterte. At para dumistansya na sila kay Duterte, ito na ngang sinabi ni Trillanes. Yung mga pictures nila na may nakaganyan, kay Duterte yan, ayaw nila. Kasi baka mapasubo sila. So paano magiging totoo yung sinasabi ni Digong, ni Duterte? Paano magkakatotoo yung sinasabi ni Panelo na ang military kapag may ginawa kay Duterte at kay Sara ay gagalaw kasi malakas daw ang suporta ni Duterte kay Duterte ng military. Mukhang wala yan kasi si Sonny Trillanes na nga ang nagsabi. Sa mga contacts niya na nasa AFP, ayaw ma-associate. Ayaw. Mapapahamak lang sila, mapapasubo lang sila. Lalo ngayon na mainit ang administrasyon sa mga balibalita ng destabilisasyon. So yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po at salamat sa inyong laging pagsusubaybay. Magandang gabi po ulit at magandang araw. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.